Sa isang maliit na baryo sa probinsya, may magkaibigang si Ana at si Marco. Simula pagkabata, sila na ang laging magkasama, naglalakad patungong eskwela, namimitas ng prutas sa gubat, at nangangarap ng magandang kinabukasan. Si Ana ang masayahin at palangiti, samantalang si Marco naman ang tahimik ngunit mapagkakatiwalaan. Habang lumilipas ang panahon, natutunan nilang pareho na hindi laging madali ang buhay. Ang pamilya ni Marco ay hirap sa buhay, ang kanyang amay mangingisda at ang inay may sakit. Si Ana naman ay nagmula sa medyo nakaangat na pamilya. Sa kabila nito, hindi nagbago ang kanilang pagkakaibigan. Pinangako nilang hinding-hindi sila mag-iwanan. Ngunit dumating ang araw na kailangang umalis ng pamilya ni Ana papuntang Maynila para sa mas magandang oportunidad. Labis itong ikinalungkot ni Marco, ngunit hindi niya ipinakita kay Ana. Sa gabi bago ang pag-alis, nagpunta si Marco sa bahay nila upang magpaalam. Ana, sabi ni Marco, pinipigilan ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Tanda ko babalikin kita. Kahit gaano pa katagal, maghihintay ako. Ngumiti si Ana, ngunit bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Tanda ko rin, Marco. Hindi kita kakalimutan. Pagkalipas ng ilang taon, hindi na nagkaroon pagkakataon si Marco na muling makausap si Ana. Hindi na siya nakatanggap ng mga sulat, at hindi rin siya nakarinig ng balita mula rito. Sa kabilang lahat, nanatili ang pangako ni Marco na maghihintay. Hanggang isang araw, narinig niya ang balita mula sa isang kakilala. Si Ana ay bumalik sa baryo. Punong pananabik, tumakbo si Marco papunta sa dating tambayan nila sa ilalim ng punong mangga. Ngunit pagdating niya roon, nakita niya ang kabaong ni Ana. Ayon sa kwentong pamilya ni Ana, nagkasakit ito ng matindi sa Maynila. Kahit nagustuhin nitong bumalik noon pa, hindi na kinaya ang kanyang katawan. Ngunit bago ito pumanaw, sinabi nito sa kanyang ina na ang huling hiling niya ay may balik siya sa lugar kung saan siya tunay na naging masaya. Sa harap ng kabaong, tuluyan nang bumagsak ang luha ni Marco. Hinawakan niya ang isang sulat na iniwan ni Ana para sa kanya. Marco, salamat sa lahat ng alaalang binigay mo sa akin. Hindi kita kinalimutan, at hinding-hindi kita makakalimutan. Sa susunod na buhay, sana magkasama ulit tayo. Halang kaibigan. Mula noon, araw-araw dumadalaw si Marco sa punong mangga. Patuloy niyang inaalala ang masasayang araw na magkasama sila ni Ana, at umaasa na balang araw, magkikita silang muli kahit sa kabilang buhay.